Agad-agad, ang ilan nagpapa-glutadrip. Bagamat hindi ito rekomendado ng ilang mga doktor. Baka kasi matulad sa iba pang cosmetic procedure, gone wrong. Sa kagustuhang pumuti ng magkakaibigang ito mula Rizal, ganito ang nangyari sa kanilang mga balat. Namula, nangate, nagdugo, at nagkapantal-pantal pa. Papanik na ako, may mali ba sa sarili ko? Doon na po talaga maraming lumabas sa likod ko. Ang ginawa lang naman nila, nagpa-glutadrip. Dapat siyang makulong. Maghahalo na nga ba ang balat sa tinalupan? Para sa mga gustong pumuti o maging maliwanag ang kanilang mga balat, naging trend ang pagpapag-glutadrip kumpara kasi sa pag-inom ng glutathione capsule o tablet na originally bitamina para sa atay na ang side effect nakakaputi ng balat. Mas mabilis di umano ang epekto sa pagpapaputi ng glutadrip. Para kasi itong dextrose na itinuturok diretso sa ugat. Si Abby, inalok na maging brand ambassador sa itinayong spa ng kaibigan niyang si Angel. Hindi nito tunay na pangalan. Sobrang flattered ako na sa dami po ng kakilala niyang mas magaganda sa amin. Bakit kami yung napili niya? Ang kapalit daw ng pagbebenta, pagpopromote at pagpopost sa social media ni Abby ng mga produkto at serbisyo ng spa, free glutadrip na pumapatak ng 1 to 4,000 pesos kada session. Agad nagpag-glutadrip si Abby itong June 25. Pero habang isinasagawa raw ang procedure, Namamanhid po yung aking kamay. ilang sandali pa, si Abby biglang nahilo. Inaantok ka, no? Pero ang totoo po is nahihilo talaga ako. Laking gulat na lang daw ni Abby nang kinabukasan, ito ang bumungad sa kanya. Ang kanyang hita, nagkaroon ng mga pulang marka o spots. Siyempre po, in denial po ako that time. So bumili po ako ng cream para sa mga katikati. Wala pong nangyayari. Hanggang ang mga pulang marka kumalat pa sa buo niyang katawan. Sa bandang area ko po dito sa may likod, sobrang dami pa rin po niya. As in, wala pong mapaggabihan. Papanik na ako, may mali ba sa sarili ko. Pero nag-alangan daw muna si Abby na magreklamo. Ayokong makasira ng business po. Hanggang dumating ang schedule ng ikalawa niyang glutadrip session. Pagdating sa spa, nakasabay niya ang mga kaibigan din niyang sina Laika, Eliz at Marimar. Pero laking gulat ni Abby na makalipas ang 2 linggo, nabalitaan niya na ang kanyang mga kaibigan, katulad niya, nagkapantal-pantal din matapos sumailalim sa libreng glutadrip ni Angel. Si Laika, kahit makinis na at maputi, tinanggap pa rin ang alok na libreng glutadrip session, kapalit lang ng pagpo-post. Hinahabol ko po kasi yung benefits like L-carnitine po, pampapayat. Kasi medyo tumataba nga po ako dahil nanganak na din po kasi ako. Nitong June 26, isinama ni Laika ang kaibigang si Marimar at ang kapatid nitong si Eliz na magpag-glutadrip din. Makakatulong daw kasi di umano ang procedure na ito kay Eliz, lalo't meron siyang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Gusto niyang patunayan sa tao na may magandang benefits yung glutathione niya. I cannot say na meron siyang good effects sa PCOS not unless may study na ginawa. Sa simula pa lang daw ng procedure, meron na silang napansin. Hindi po sila sigurado kung saan nahanapin. Hinayaan ko na lang po din kasi libre na nga lang. Nakaramdam po ako dito ng pangangapal at pangangati. Sabi nila, normal lang daw yon kasi pumapasok daw po kasi yung gamot, tsaka vitamins naman daw po yun. Pagkatapos nilang maturukan ng gamot sa ikalawang glutadrip session, Doon na po talaga maraming lumabas sa likod ko. Hanggang sa leeg ko. Lumalabas na po siya. bagay na siya ring nangyari kay Abby. Sabi ko, same kami. Hanggang nagdesisyon na sina Abby na ipaalam sa kaibigang si Angel ang nangyari sa kanila. Bigla na po siyang nag-alburuto. Bakit parang pinapamukha mo sa amin na hindi namin kayang gastusin yung sarili namin? Naghahabol kami ng pera sa kanya.
Sina Abby at Laika minabuti ng magpakonsulta sa kanilang mga dermatologist. At ayon sa doktor na sumuri kay Laika, Parang na-overdose po. Niresetahan naman po ako. pagaling na raw ang kanilang mga sugat ngayon. Gayunman, Sobra po naapektuhan na rin po yung self-confidence ko kasi hindi po ako makalabas ng bahay. Po sa likod, may kita nyo rin po dyan lahat ng mga marks ng sakit po na dumapo po sa amin dahil po sa gluta po. habang si Abby naman na-diagnose na merong guttate psoriasis. Kondisyon sa balat na lumalabas matapos ma-impeksyon ang pasyente. 95% po na-trigger yung guttate psoriasis ko. This is most likely a drug reaction. Pati ang mga makeup gig ni Abby naapektuhan na raw. Nakadikit ka sa client habang nagtatrabaho ka Pinasa ko po dun sa co-makeup artist ko yung mga dapat para sa akin na trabaho. Ilang linggo na ang lumipas, pero ang mga sugat ni Abby hindi pa rin daw naghihilom. Ang dati niyang makinis na mukha, tinigyawat na rin daw. Ang sinapit ni Abby sa spa ng kaibigan, ipinost niya sa Facebook. Pero sa halip na makipag-areglo, di umano si Angel kung ano-ano pa raw ang ipinaratang sa kanila. May herpes ka, may STD ka. Sino ka para sabihin yun sa amin? Sa pag-iimbestiga ng aming team, napag-alaman namin na ang gamot na itinurok sa mga biktima na talamak ang bentahan online, hindi pala aprobado ng FDA o ng Food and Drug Administration. Ang tanging aprobado lang po namin glutathione ay yung intravenous na adjunct treatment for cisplatin chemotherapy. Other than that po, wala po kaming approved. And if it is being advertised as a skin lightening, wala pa po kaming ina-aprobahan na ganun. Glutathione is really, really beneficial to the body. In fact, we produce glutathione naturally. Yun nga lang kapag tayo tumatanda, bumabagsak yung glutathione levels natin. Yun nga lang, this is being abused as a skin whitener. Because in very high doses, the side effect of glutathione is whitening. But it can also improve the quality of the skin. Bago ka mag-undergo ng IV glutathione, it's very important to have a skin testing because we also see patients who are allergic to the glutathione. Dapat ini-inject ito ng very, very slow. Ang administrative penalty po na katapat ng unregistered product ay nagkakalaga mula 10,000 pesos hanggang 500,000 pesos po. Pero ang pamunuan ng kumpanya, tahasang itinanggi ang mga paratang sa kanilang produkto. Sinadya rin ng aming team ang spa ni Angel para makuha ang kanyang panig. Pero ayon sa humarap sa aming staff, wala raw ngayon si Angel sa Pilipinas. Nakausap siya ng aming team sa telepono pero hindi pa raw siya handang magbigay ng pahayag. Samantala, sina Abby at Laika formal nang nagsampa ng reklamo laban sa kanilang kaibigan. Ang penalty nito involves imprisonment, minimum of 1 month and 1 day until 12 years of imprisonment. Pwede naman mag-impose ang korte ng fine kung nag-sustain ng medical expenses and other forms of damages ang isang biktima. Under Republic Act of 2382, only medical professionals who are licensed to practice medicines are allowed to do so. Sa glutathione po, make sure lang po talaga na registered physician po ang gagawa sa inyo. Kung gusto niyo po talagang magpagluta, dapat po talaga sa license. Nagsisisi ako na naniwala ako sa kanya. Baliktaran po pala yung mangyayari. Dapat siyang makulong kasi kung hindi siya makukulong at magawa niya yun sa iba, kawawa naman yung iba. Matatandaang nito lang Pebrero, muling naglabas ang DOH o ang Department of Health ng paalala na hindi nito sinusuportahan ang paggamit ng glutathione para pampaputi ng balat. Ayon naman sa FDA, in black and white ang mga injectable glutathione para pampaputi may panganib na magdala ng toxic effect o lason sa kidney, liver at sa ating nervous system. Sa mga ayaw pa ring paawat sa kabila ng babala ng mga otoridad, mabuting kumonsulta sa inyong mga doktor bago uminom o magpaturok ng kung ano-anong pinapaniwalaang pampaputi. Maliwanag?
kinatatakutang sakit ngayon sa buong mundo. Kung makapitan ka kasi ng virus na ito, tutubuan ka ng mga butlig sa balat na parang chickenpox o bulutong. Maaari itong kumalat sa mukha, kamay, talampakan, pati na sa pribadong bahagi. Ito ang Mpox. Ano ba itong sinasabi nilang Mpox? Ano ang mga sintomas nito? At higit sa lahat, paano natin maiiwasang mahawa? Ang nagpaalarma sa lahat, nito lang August 14, idineklara na ng World Health Organization bilang Public Health Emergency of International Concern ang Mpox. The Democratic Republic of the Congo has been experiencing a severe outbreak of Mpox. Habang sa linggong ito naman, naitala ang pinakaunang kaso ng Mpox ngayong 2024 sa Pilipinas. Last week, nakadetect po tayo ng isang case ng Mpox. May pula-pula, balat, baltik-baltik. Yun ang nakakatakot. Siyempre natatakot din ako, kaya kailangan konting ingat din po. Paano nga ba makakaiwas sa nakahahawang Mpox? Panoorin niyo po ito. So a lot are asking, like, how did I contract the monkeypox? The risk is the travel. 9 days later, I developed those rashes and blisters. I cannot pinpoint where I get it and how I get it. Gaya ng COVID-19, ang Mpox isang zoonotic disease. Ibig sabihin, maaari itong maipasa sa tao mula sa mga hayop. 1958, nung unang natukoy ang sakit na ito ng mga unggoy. Taong 1970, nung naitala ang unang kaso nito sa tao sa Democratic Republic of Congo sa Africa. Noong 2022, ang Mpox na endemic lang noon sa Central at West Africa, kumalat sa napakaraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Rason para ideklara ito noong global outbreak. Hindi katulad ng COVID-19 na airborne o kumakalat ang virus sa hangin, ang Mpox na ipapasa sa pamagitan ng close contact gaya ng paghawak, pagyakap, pakikipag-usap ng malapitan, paghalik at pakikipagtalik sa taong infected nito. Maaari rin itong maipasa kapag ang isang tao mahawakan ng mga gamit na contaminated ng virus. Iba-iba yung takbo niya sa katawan. Yung iba nagsisimula sa ulo, yung iba nagsisimula dito sa tiyan or sa dibdib. Itinuturing na itong Public Health Emergency of International Concern sa buwang ito. Maliban kasi sa 14 na mga bansa sa Africa kung saan libo-libo ngayon ang kaso ng Mpox, may mga kaso na rin ng Mpox na binabantayan sa Sweden, Pakistan, Thailand at sa Pilipinas. Ang unang nai-record na pasyente ng Mpox sa Pilipinas ngayong 2024, isang 33 anyos na lalaki mula NCR at marami ang nagulat nung napag-alamang wala siyang travel history. Ibig sabihin, narito na talaga ang Mpox sa ating bansa. Ayon sa isinagawang investigasyon, August 15 nung nagpakonsulta ang pasyente sa isang dermatology clinic sa Quezon City. Dermatologist ang nag-refer sa Research Institute for Tropical Medicine for testing kung saan siya na-test at nakita na positive. Napag-alaman din na nitong August 11, pumunta siya sa isang spa sa Quezon City para magpamasahe. May mga naka-encounter siya dun sa spa. Kaya nakuha namin yung mga list ng mga possible close contact. Base sa contact tracing, napag-alamang may 41 tao na nakasalamuha ang pasyente. Minomonitor na ng Department of Health ang kanilang mga lagay. Mga high risk yung 27 na naging close contact, nakaano sila, quarantine sa bahay for 21 days. Yung iba ay self-monitoring lang. Samantala, ang pasyente nagpapagaling na raw ngayon. Naka-confine siya sa RITM for the other illness. Pero yung Mpox, kung malakas sa pangangatawan, okay na siya. Nakakaalarma ang pagkalat ng Mpox. Pero ayon sa WHO, mas madali raw itong labanan kumpara sa COVID-19. Mas marami tayong alam tungkol sa Mpox. Mas alam natin kung paano maiwasan. Handa ang ating sistema.
Bukod sa pagkakaroon ng butlig-butlig, ang mga nahawaan ng virus, nagkakalagnat, sumasakit ang ulot katawan at namamaga ang kulani o lymph nodes. Mpox kasi ay kusang gumagaling. Tawag natin dyan isang self-limiting disease. Para sa lagnat, paracetamol. Pag masakit, binibigyan na ng pain management. Tapos dun sa pangangati naman, pwedeng binibigyan ng antihistamine. Katunayan, ang unang 9 na kaso ng Mpox sa Pilipinas na naitala mula July 22 hanggang December 2023, in-isolate o pinag-quarantine lang daw sa kanilang mga bahay sa loob ng 21 araw. Hindi nga sila na-admit sa facility. Lahat sila ay sa bahay nagpagaling. Ang tumama kasi sa kanilang virus, yung tinatawag na Clade 2 variant, na mild o hindi gaanong matindi ang epekto sa pasyente. 99.9% of Clade 2 nagsusurvive. Dahil may kaso na muli ng Mpox sa Pilipinas, ang DOH may paalala. Para tayo makaiwas, huwag tayong magdikit-dikit. Ang sabon at tubig ay tumatalab laban sa Mpox. Magdala tayo ng alcohol disinfectant, mag-face mask kasi sa panahon ito may mga trangkaso pa rin na umiikot. Kailangan natin kumain ng mga makakatulong sa pag-boost ng immune system. At the same time, exercise. Pinaka-importante sa lahat, adequate sleep. I cannot pinpoint where I get it and how I get it. Sa pagharap natin sa banta ng Mpox, baunin natin ang mga aral ng nagdaang pandemya. Mag-ingat at palakasin ang ating kalusugan para ang Mpox hindi tayo maunggoy. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.